Isang itim na sinturong instruktor ang nagpasya na makipag-spar kay isang tahimik na babae para lang sa katuwaan, ngunit ang sumunod ay nagpaiwang ng buong dojo. Lumalabas na ang mga hindi kapanipaniwala ay maaaring magtago ng mga kahangahangang katotohanan. Si Simon Aquino ay matututo ng isang makapangyarihang aral: huwag kailanman husgahan ang isang tao base sa panlabas na anyo. Pumasok si Diana Hernandez sa mga salaming pinto ng Master Richards Martial Arts Academy. Ang kanyang lumang sapatos ay bahagyang nag-iingay sa makinis na sahig. Ang pamilyar na amoy ng pawis, mga halamang langis at dalisay na determinasyon ay bumalot sa hangin nang siya ay pumasok. Kahit linggo-linggo siyang pumupunta para sunduin ang kanyang anak na si Anita, palagi siyang nakakaramdam ng kakaibang halo ng ginhawa at kaba sa tuwing tatawid siya sa pintuan. Ang malaking training hall ay maliwanag sa ilalim ng mga ilaw na fluorescent na nagbibigay ng malamlam na liwanag sa asul na mga banig kung saan masigasig na nagsasanay ang mga estudyante ng iba't ibang edad. Umaalingaw-ngaw ang mga utos mula sa mga instruktor, kasama ang tunog ng mga paa, mabigat na paghinga at ang matalim na pagtama ng mga suntok at sipa. Agad na napansin ni Diana ang kanyang anak sa malayong sulok ng silid. Si Anita, 16 na taong gulang, ay lubos na nakatuon sa pagsasanay ng mga galaw kasama ang ilang ibang estudyante. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata ay kumikislap sa enerhiya at determinasyon. Nang makita siya ni Anita, ngumiti siya ng tahimik na pagmamalaki at masiglang kumaway. Namumula ang kanyang mga pisngi dahil sa pagsasanay, ngunit malinaw ang kanyang kasiyahan. Bumati si Diana pabalik ng may payapang ngiti na sumasalamin sa kanyang mapagpakumbabang pagkatao. Sa edad na 38, walang makeup siya, ang kanyang natural na kulot na buhok ay naka-ponytail ng maluwag na may ilang kulay abong hibla. Nakasuot ng luma at medyo kupas na t-shirt at sweatpants, siya ay nakihalo sa iba pang mga magulang na naghihintay. "Maghinay-hinay ka lang, mahal," sabi niya, inaanyayahan si Anita na bumalik sa pagsasanay. Pagkatapos, naupo siya sa isang upuan, tiningnan ang mga email sa trabaho, ngunit patuloy na nililingon ang kanyang anak. Binago ng martial arts si Anita, tinulungan siyang maging mas malakas, mas tiwala sa sarili at hindi takot. Isang malakas na boses ang kumatok sa atensyon ni Diana. Tumingin siya pataas at nakita si Simon Aquino na nangunguna sa isang grupo ng mga advanced na estudyante. Siya ay matangkad at malakas, nakasuot ng putinggi na walang mansa at makinang na itim na sinturon. Mukhang seryosong instruktor siya, puno ng pagmamalaki at utos. Ngunit napansin ni Diana ang galit sa mga mata ni Simon, lalo na kapag nahihirapan ang mga estudyante. "Sipa ng mas mataas dyan. Anong klaseng daycare ito?" Sigaw niya sa isang batang lalaki. Natawa ng bahagya ang ilang estudyante, ngunit nakita ni Diana ang lungkot sa mukha ni John. Parang nawala agad ang kanyang tiwala sa sarili. Nagkitil siya ng ngipin. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Simon, na may ganitong uri ng banayad na pagkiling, lalo na sa mga batang tulad ni Anita. Hindi siya gumagamit ng mga bastos na salita, ngunit malinaw ang kanyang mga kilos, ang tono ng boses, mga tingin at dobling pamantayan. Maaaring hindi ito pansinin ng ibang mga puting magulang, ngunit nadarama ni Diana ang bawat hinaing na para bang pasa sa balat. Narinig niya ang isang magulang na bumubulong, mahigpit si Coach Aquino, pero mabilis makakuha ng belt ang mga estudyante niya kaysa saan man. Sumagot naman ang isa pang medyo mahina, "Oo, pero sinasabi ng anak ko na iba ang trato sa kanya kumpara sa mga puting bata." Narinig ito ni Diana, ngunit nanatiling tahimik, ang puso niya ay bigat.
Alam niyang laganap pa rin ang ganitong mga kawalang katarungan, pero ang makita ito ng harapan ay parang sariwa pa rin ang sugat sa bawat pagkakataon. Hindi nagsalita si Anita, pero alam ni Diana. Nakita niya ito sa paraan ng pagdadala ng kanyang anak sa sarili. Tumingin siya pabalik kay Simon. Nagsimula ang damdaming pagtitiyaga sa kanyang dibdib. Sa isang punto, kailangan niyang magsalita, tumindig para sa tama. Pero ngayong gabi, isa lamang siyang ina na kukuha ng kanyang anak pauwi. Hindi niya hahayaan na agawin ng sama ng loob ang sandaling ito. "Ma'am, tapos na ako!" Masiglang sigaw ni Anita habang tumatakbo papalapit. May pawis sa noo, ngunit may ngiti sa muka. "Ang galing mo!" Malambing na sabi ni Diana habang maingat na tinatanggal ang basa sa buhok ni Anita mula sa kanyang muka. "Uuwi na tayo. Lulutuin ko ang paborito mo ngayong gabi." Yumakap si Anita sa braso ng kanyang ina, hindi napapansin ang tingin ni Simon sa kanila. Ang pangiinsulto at bahagyang ngiti niya ay parang hamon. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ito. Huminga siya ng malalim at pinaalalahanan ang sarili. Walang makakabawas sa kanyang halaga o sa anak niya. Nang lumabas sila ng dojo, hindi niya alam na isang kakaibang uri ng pagtutol, isang laban para sa katarungan at sariling dangal ang paparating. Paglabas nila, nararamdaman pa rin ni Diana ang mga matang nakatingin kay Simon sa kanila. Tumingin siya kay Anita. Mukhang payapa ang kanyang anak, hindi alam ang nangyari. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang maging matatag. Alam niya ang laban na haharapin ng kanyang anak kahit hindi pa ito nalalaman ni Anita. Nitong gabing iyon, gumawa si Diana ng desisyon. Pagkatapos ng trabaho, maagang dumating siya sa academy. Tahimik siyang umupo sa isang sulok, pinanood ang klase, determinado na makita kung paano talaga tratuhin ni Simon ang mga estudyante, lalo na ang mga tulad ni Anita. Nagsimula ang klase gaya ng dati, puno ng mabilis na galaw at malalakas na panunuyo. Ngunit di nagtagal, napansin ni Diana ang isang nakakabahalang bagay. Si Simon, na perpektong nakasuot ng GE, ay pumalibot sa mga hanay, malamig ang mga mata habang tinitingnan ang mga estudyante. "John," sigaw niya, "ilang beses ko bang kailangang sabihin? Ulitin mo yung sipa mo o tumayo ka lang diyan hanggang lumubog ang araw." Ang malupit niyang boses ay umaling-awngaw sa buong banig. Nanginig ng bahagya si John, ang maliit na batang lalaki, ngunit patuloy siyang nagsikap. Ang kanyang mukha ay pula sa kahihiyan. Nilingon ni Diana ang kanyang mga mata. Hindi na maikakaila ang pagkiling ni Simon. Sa tabi mismo ni John, may isang puting estudyante na si Manuel na sinusubukang gawin ang parehong sipa, ngunit hindi gaanong kontrolado. Ngunit sa halip na pagsabihan, hinaplos ni Simon si Manuel sa likod. "Walang problema, Manuel. Dahan-dahan lang. Makukuha mo rin yan," malumanay niyang sabi. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Diana. Sa paligid niya, ang ibang mga magulang ay tahimik na nagbulong-bulong. Ang mga puting ina sa paligid ay tila kampante na kampante. May ilan pang tumango. Halatang pabor sa tough love na estilo ni Simon. Hindi nila napapansin o kaya ay hindi pinapansin na may mga batang nahahamak. Ang mahalaga lang ay ang kanilang mga anak ay natutulungan. Sa kabilang sulok ng silid, may ilang magulang na tahimik lang nakaupo. Nakikita sa kanilang mga mukha ang pag-aalala, pagkadismaya at tahimik na sakit. Nakilala ni Diana ang isa sa kanila, si Elena, ang ina ni John. Halatang malungkot siya habang pinapanood ang kanyang anak na napag-isa. Pero tulad ni Diana, nanatili siyang tahimik. Marahil natatakot siyang magsalita, baka mas lalo lang maapektuhan ang pagkakataon ng kanyang anak. Bigla na lang muling sumigaw si Simon sa buong silid, "Anita, hindi yan maayos. Akala mo ba handa ka ng mag-green belt gamit yan?" Utos niya.
Tumingin si Diana kay Anita. Nakatayo itong parang naka-freeze. Malalaki ang mga mata. Grabe ang pinaghirapan ni Anita para makuha ang respeto ni Simon, ngunit ang matindi nitong puna ay parang sampal sa kanya. Huminga siya ng malalim at sinubukang muli, determinado ang muka pero lumiit ang ningning sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Diana ang sakit sa dibdib. Nakita niya kung gaano kasipag si Anita, gaano katagal itong nagsasanay. Pero para kay Simon, parang wala pa ring sapat na pagsisikap ang kahit sino pang estudyante. Nagpatuloy ang mga bulong-bulong sa paligid ni Diana. Mahigpit si Coach Simon, pero may resulta. Oo nga, kung palalambutin natin sila, paano natin malalaman kung sino talaga ang may talento? Bawat salita ay parang saksak sa puso ni Diana. Nakaipit ang kamay niya sa loob ng kanyang manggas. Hindi ito disiplina, ito ay bukas na paboritismo. Ito ay pagkiling pangit at matatag. Sige na, Anita, muling utos ni Simon. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Bigla nang tumayo si Diana, handang magsalita at ipagtanggol ang anak. Pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan matutunan ni Anita kung paano maging matatag sa harap ng mga tulad ni Simon. Pero sa kaibuturan niya, alam ni Diana na hindi na niya kayang manood nang hindi kumikilos. Pagkatapos ng klase, tahimik na inipon ni Anita ang gamit niya. Nawawala ang dating sigla niya. Nilapitan ni Diana at niyakap sa mga balikat. Hindi siya nagsalita, pero puno ang yakap ng pagmamahal, lakas at tahimik na pag-aalala. Bago umalis, tiningnan ni Diana si Simon muli sa mata. Malamig ang ekspresyon nito, may bahagyang ngiting mapanukso. Isang hamon iyon, pero ngayon hindi siya lumingon. Matatag, kalmado at hindi matitinag ang tingin niya. Sa sandaling iyon, ipinangako niya sa sarili, kikilos siya, hindi lang para kay Anita, kundi para sa lahat ng batang pinagsasamantalahan. Hindi na siya mananahimik. Sa susunod na klase, pumasok sina Diana at Anita sa dojo na mabigat ang mga hakbang. Ang dating pamilyar ay naging puno ng tensyon. Hindi nagsalita si Anita, ngunit naramdaman ni Diana na sugatan pa rin ang anak dahil sa matinding pagsaway kahapon. Seryoso ang mukha ni Anita. Dahan-dahan niyang pinisil ang kamay nito at bulong, "Gawin mo lang ang makakaya mo, mahal." Pero sa loob-loob niya, galit pa rin siya sa paraan ng pagtrato ni Simon sa anak. May kakaibang hangin sa paligid. Bumuo ang mga estudyante ng malawak na bilog sa paligid ng gitnang banig. Nakatingin ang mga magulang sa gilid. May halong kuryosidad at pananabik ang paligid. Nasa gitna si Simon Aquino, suot ang puting gi at itim na sinturon, tila isang mapagmataas na master. Kitang-kita ang kayabangan sa kilos niya. Magandang hapon sa lahat. Malakas niyang bati, umalingaw-ngaw ang boses. Ngayon, gagawa tayo ng kakaiba, anunsyo niya. Ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng isang tunay na martial artist tulad ko at ng iba pang mga baguhan diyan. Dahan-dahan niyang pinanood ang mga tao saka tumutok kay Diana. May ngiting mayabang sa labi. At sa tingin ko, nahanap ko na ang perpektong voluntaryo. Dagdag niya, itinuro ito. Nanay ni Anita, pabirong sabi. Laging supportive, laging nakamasid, pero sigurado akong hindi pa siya nakapagsuntok. May ilang estudyante na natawa, pero nawala agad ang kanilang tawa nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Diana. Tuluyang nanahimik ang silid. Nakatayo si Anita sa tabi niya, namumula ang mukha, mahigpit na hinahawakan ang manggas ng ina. Ma'am, please, bulong niya, takot na sumisingit sa boses. Lumapit si Simon palakas ng palakas, ang saksing salita sa bawat hakbang. Relax ka lang, Anita, sabi ni Simon na may tusong ngiti. Madadalian ko si nanay mo. Gusto ko lang ipakita sa lahat dito na hindi para sa kahit sino ang martial arts, lalo na para sa isang tulad niya. Agad na naunawaan ni Diana ang ibig sabihin ng mga salita niya. Kitang-kita ang pagkiling.
kumabilis ang tibok ng puso niya, ngunit pinanatili niyang kalmado ang sarili. Tumatangging hayaang lamunin siya ng galit na kumukulo sa loob. Pantay ang boses niya, kalmado ang ekspresyon. "Ginoong Aquino," sagot niya ng mahinahon, "hindi naman ito kinakailangan. Nandito lang ako para sunduin ang anak ko, hindi para maging bahagi ng iyong palabas." Napailing si Simon at natawa ng mapanukso. Nilingon ang mga estudyante at magulang na parang nakapaghatid siya ng pinakamalupit na biro. "O syempre, Miss Hernandez," bungad niya ng may pangiinsulto, "ang kawalang pag-iisip ko, pabigatan ang isang taong halatang mahalaga tulad mo. Pero inisip ko lang na makikinabang ang mga estudyante ko kung makita nila ang kaibahan ng tunay na galing at ewan ko na." May ilang puting magulang na tumawa kasama, nakangiti na parang biruan lang ito. Parang hindi nila napapansin o pinipiling hindi pansinin ang kasamaan sa kanyang mga salita. Sa kabilang dulo ng silid, nanatili ang mga magulang na nakaupo ng matigas ang mga mukha sa aligaga, walang nagsalita, walang nangahas. Ngunit ramdam ni Diana ang bigat ng tensyon sa hangin. Namula ang kanyang mga pisngi hindi sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. May ilan na natatawa, may awa at may nanonood lang. Tiningnan niya si Anita na nakatayo na tila na frozen, na nahahati sa pagitan ng pag-aalala at kahihiyan. Iyon ang huling patak. Tumayo ng matangkad si Diana, huminga ng malalim at tumingin ng diretso kay Simon sa mga mata. Malakas at matatag ang boses niya. "Sige," sabi niya, "kung gusto mong patunayan ng isang bagay, hindi ako aatras. Pero huwag mong isipin na mahina ako. Baka matuklasan mong hindi lahat ay kasya sa makitid mong ideya ng lakas." Natahimik ang dojo. Walang nakaasang ganito ang mangyari. Sandali, hindi nagsalita si Simon. Tapos natawa ulit siya, mas malakas ngayon, pero may pagkapalsipikado ang tawa. Sa likod ng kanyang mapagmataas na ngiti, nakita ni Diana ang isang kumikislap na kaba, isang palatandaan na baka hindi ito lalabas na ayon sa inaakala niya. "O talaga?" sabi niya. "Miss Hernandez, alam mo ba ang ginagawa mo? Nanganganib kang mapahiya. Mapahiya ang anak mo." Hindi kumurap si Diana. Tumutok ang mga mata niya sa kanya ng tahimik na pagtanggi. Tumingin siya kay Anita, inilagay ang matibay na kamay sa balikat nito. "Ayos lang yan, mahal. Alam ni Mami ang ginagawa niya." Tumingin si Anita sa kanyang ina. Hindi nawala ang takot pero bahagyang lumuwag. Tumango siya, kumukuha ng lakas mula sa kalmadong tinig ni Diana. Lumiko si Simon sa grupo na may mayabang na kumpiyansa, pinataas ang boses para marinig ng lahat. "Maghanda kayo mga tao," anunsyo niya. "Makakakita kayo ng hindi malalimutang pangyayari. Isang aral sa tunay na martial arts at paalala na ang mga baguhan ay mananatiling ganoon lang." Hinawakan ni Diana nang mahigpit ang kamay ni Anita. Walang atrasan ngayon. Hindi lang siya tatawid sa banig para sa sarili. Ito ay tungkol sa dignidad, katarungan at sa bawat batang pinaliliit. Bagamat walang tumupok na suntok, nagsimula na ang laban. At hindi lang ito tungkol sa mga kamao. Ito ay tungkol sa katotohanan. Natahimik ang silid, isang katahimikan na dumarating bago ang isang mahalagang pangyayari. Tinitigan ng lahat si Diana, umaasang makikita ang pag-aalinlangan, takot, anumang magpapatunay sa kanilang hinuha. Pero hindi siya gumalaw. Nakatayo siyang matuwid, tuwid ang likod, matatag ang tingin. May tahimik na kapangyarihan sa kanyang presensya. Sa unang pagkakataon, nag-atubili si Simon, ang kanyang pagkakakalmado, ang kawalan ng takot, pinaalalahanan siya nitong huminto. Pero sandali lang iyon. Nang bumalik ang karaniwang ngiti ni Simon, lumapit siya ng may boses na puno ng sarkasmo. "Ano to, Miss Hernandez? Nagbabago ng isip na pagtanto mong hindi matibay ang mga pangarap mo sa realidad?" May ilang puting estudyante ang natawa, hindi sigurado sa gagawin, pero nanatiling tahimik ang mga estudyante.
Pinanood nila sina Diana at Anita ng may malalaking mata, nalulungkot pero may pag-asa. Hinawakan ni Anita ng mas mahigpit ang manggas ng ina, nanginginig ang mga daliri. Mahinang hinaplos ni Diana ang braso ng anak at lumakad pasulong, kalmado ang mukha. Kung gagawin natin ito, Ginoong Aquino, sabi niya, okay lang sa akin. Pero may isang kondisyon. Ikiniling ni Simon ang ulo at ngumiti na parang natawa. Kondisyon? Ulit niya. Kailangang marinig ko to. Ano ang gusto mong hilingin sa ganitong sitwasyon? Hindi pinayagan ni Diana na maapektuhan siya ng tono niya. Mahinahon ang salita pero tila espada ang talas sa tensyon. Kung ikaw ang manalo, tatanggapin kong tama ka. Wala akong alam sa martial arts. Pero kung ako ang manalo, tumindi ang tingin niya. Kailangang humingi ka ng tawad sa harap ng lahat para sa paraan ng pagtrato mo sa mga estudyante tulad ng anak ko at iba pa. Para sa lahat ng kawalang galang at pagkiling mo. Natahimik ang dojo, walang bulong, walang hininga, nanlaki ang mga mata ng mga magulang. May ilang puting magulang ang napaangat ng balikat na tila naiirita. Pero ang iba, lalo na ang mga magulang, tumuwid ng pwesto. Umusbong ang pag-asa sa kanilang mga mukha ng unang beses. Tumigil si Simon ng saglit sa kanatawa ng malakas na mapanukso. Tawad? Pangaalipusta niya. Akala mo kaya mo akong talunin? Seryoso ka ba? Hindi kumurap si Diana. Opo, at kung talagang bihasa ka at kumpiyansa tulad ng sinasabi mo, hindi magiging problema ang pagtanggap nito. Naroon muli ang sandaling may duda si Simon sa mga mata. Pero agad niya itong itinakip, iniabot ang mga braso sa mga tao at nagsalita ng malapagganap. Sige, tinatanggap ko, wika niya. Hindi na mahalaga dahil halatang hindi ako matatalo. Pero sige, makikipaglaro ako. At pag natapos na, inaasahan kong humingi ka rin ng tawad para sa pagsasayang ng oras ng lahat. Nanatiling kalmado si Diana, mahinahon ang mukha, matatag ang puso. Nakatindig siya at hindi siya aatras. Nang matapos magsalita si Simon, maraming puting magulang ang natawa at tumango, halatang inaasahan nilang madali siyang mananalo. Sabik silang panoorin si Diana na maibalik sa kanyang lugar. Samantala, sa kabilang dulo ng silid, ilang mga magulang ang tahimik na nagpalitan ng mga nag-aalalang tingin. May ilan na tahimik na sumusuporta kay Diana. May iba naman na hindi sigurado kung ano ang paniwalaan, ngunit lahat sila'y umaasa na alam ni Diana ang ginagawa niya. Nakatayo si Anita sa tabi ng kanyang ina, mahigpit ang mukha sa pag-aalala. Sigurado ka ba dito, ma'am? Bulong niya nang nanginginig ang boses. Hindi mo kailangang gawin ito. Dumukit si Diana upang tignan ng mga mata ng kanyang anak, mahinahon ngunit matatag ang tinig. Minsan, mahal, hindi tayo pwedeng umalis lang. Minsan, kailangan nating tumindig ng matatag kahit gaano pa tayo katakot. Pangako, magiging ayos lang ako. Tumingin si Anita ng matagal sa mga mata ng kanyang ina. Hinahanap ang kalmadong lakas na palagi niyang hinahangaan. Nariyan niyon, matatag at hindi natitinag. Tumango siya ng bahagya, mabilis pa rin ang tibok ng puso, ngunit bahagyang napawi ang takot. Lumakad si Simon sa gitna ng bilog ng pagsasanay, nakabuka ang mga braso at malakas ang boses. Gaganapin ang laban dito bukas, anunsyo niya. Hindi ninyo ito gugustuhing palampasin. Ito ang pinakahindi malilimutang pagpapakita ng tunay na martial arts na makikita ninyo kailanman. Narinig ni Diana ang bawat mayabang na salita, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon niya. Sa loob niya, umiikot ang bagyong puno ng layunin at galit. Hindi ito basta sparring lang. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng mas malalim na bagay, ang muling pag-angkin ng dangal, ang pagwawasto ng mali. At handa na siya. Nang gabing yon sa bahay, nag-iisa si Diana sa tabi ng bintana. Ang kapitbahayan sa labas ay naglaho na sa dilim. Halos hindi na makita ng mga streetlight ang katahimikan.
Palihim na bumabagsak ang mga tunog ng lungsod, malayo, mahina, walang kabuluhan. Matagal nang natulog si Anita. Tahimik ang bahay at sa wakas, sa unang pagkakataon sa maraming taon, pinayagan ni Diana ang sarili niyang balikan ang mga alaala na matagal niyang tinago. Ang mga pang-iinsulto at pagmamalaki ni Simon ay nananatili sa kanyang mga tainga. Ngunit ang mas masakit ay ang mga salita niyang nagmulat ng mga multo mula sa nakaraan na pilit niyang nilimot. Hindi na niya naisip ang pangalang iyon sa maraming taon, Silent Storm. Kilala ito noon sa buong mundo ng MMA. Noon, hindi siya basta si Diana Hernandez. Siya si Diana Storm Williams, ang matapang na dalaga na nangingibabaw sa cage at nanalo ng MMA World Championship 3 beses. Sa rurok ng kanyang karera, kinatatakutan niya ang mga kalaban. Ang kanyang estilo ay malamig, kalkulado at tumpak. Sinasabing kapag pumasok si Diana sa ring, parang bumaba ang temperatura. Kaya niyang basagin ang loob ng kalaban bago pa man sumuntok. Ngunit ang bahaging iyon ng kanyang buhay ay parang buhay ng ibang tao na isang taong matagal nang inilibing niya. Pumikit siya at huminga ng malalim. Pinipigil ang bumabalas na damdamin sa loob. Ang huling alaala niya tungkol sa mundong iyon ay hindi tungkol sa mga tagahanga o medalya. Isang gabi na puno ng sakit. Umuulan ng malakas, malamig at mabigat na ulan na bumasa sa mga kalye bago ang pinakamalaking laban ng kanyang karera. Ang buong mundo ng MMA ay nakamasid, naghihintay na makita kung ano ang gagawin niya. Nang gabing yon, tumawag sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid na si Marcus. "Paparating na ako, sis," sabi nito nang may pagmamalaki at kasabikan. "Nasa unang hanay ako, tulad ng dati. Kaya mo yan." Yun ang huling mga salitang narinig niya mula sa kanya. Hindi nakarating si Marcus. Nawalan siya ng kontrol sa madulas na kalsada at naaksidente bago makarating sa arena. Nalaman ni Diana ito ilang minuto bago ang laban. Bumagsak siya sa locker room. Hindi na pumasok sa ring. Hindi nakipag-usap sa kahit sino. Nawala siya. Pagkatapos ng libing ni Marcus, umalis siya sa lahat, nagretiro ng biglaan. Tumanggi sa mga interview, hindi sinagot ang mga desperadong tawag mula sa mga coach, kaibigan at tagahanga. Ang sport na minahal niya ay naging lugar ng dalamhati. Lumipat siya sa ibang lungsod. Pinalitan ang apelyido mula Williams patungong Hernandez. Hindi nagsabi kahit kanino kung sino siya dati, kahit kay Anita. Ang gusto niya lang ay tahimik na buhay, pagpapalaki sa anak na malayo sa sakit at nakaraan. Ngunit ngayon, dahil sa kayabangan at kasamaan ni Simon Aquino, bumalik ang nakaraan. Binuksan ni Diana ang mga mata niya. Naglalagablab ang mga ito sa layunin. Wala nang pagtatago. Tumayo siya mula sa upuan at lumakad papunta sa aparador. Hinila ang huling drawer. Inilabas ang lumang MMA Championship belt. Bagamat gasgas na, kumikinang pa rin. Kasama nito ang mga kupas na litrato, mga tagumpay, larawan niya sa ring at ni Marcus. Hinaplos niya ang metal ng sinturon. Bawat gasgas at dent ay alaala ng mga laban na kanyang nilabanan at napagtagumpayan. Sumilip sa isip niya ang mukha ni Marcus. Umalingaw-ngaw sa puso ang boses nito. "Pasensya na tiniwan kita," bulong niya, may luha sa mga mata pero lakas sa tinig. "Ngunit ngayon, hindi na ako aatras." Pinisil niya ang sinturon sa dibdib. Ang mga mata ay naglalagablab, hindi dahil sa pagsisisi, kundi apoy. "Ginagawa ko ito para sa iyo, para kay Anita, para sa bawat batang sinabing hindi sila sapat." Maingat niyang ibinalik ang sinturon sa drawer at isinara ito. Hindi na siya ang babaeng naghari noon sa MMA. Mas malakas na siya ngayon, mas matalino, may bagong dahilan upang lumaban. Ang Silent Storm ay bumalik, hindi para sa kaluwalhatian, kundi para sa isang mas mahalagang bagay. Hindi lamang ito laban bukas.
Ito ay paghaharap, isang paninindigan para sa katotohanan, pagkakapantay-pantay at alaala ng kapatid na laging naniwala sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi matatalo si Diana. Kinabukasan ng hapon, dumadaloy ang gintong liwanag mula sa malalawak na bintana ng academy, nagkakalat ng malalambot na sinag sa makintab na sahig. Ngunit ngayon, hindi tulad ng dati ang pakiramdam sa dojo ni Master Richard. Iba ang hangin, puno ng tensyon, mabigat sa pananabik. Puno ang training hall. Magkakapatong ang mga estudyante sa bawat balikat. Nakapila ang mga magulang sa mga dingding, nagbubulong, nagtatanong, nakasandal pasulong. Lahat ng matay nakafocus sa gitna ng banig kung saan nakatayo si Simon Aquino ng matangkad at mayabang, kumpiyansang aayon ng laban sa inaasahan niya. Kabaligtaran niya, tahimik na pumasok si Diana sa banig. Wala siyang suot na maluluwalhating damit, isang maluwag na t-shirt, kupas na sweatpants at naka-ponytail ang kanyang kulot na buhok. Walang mabigat na gamit, walang pagkakabahala, isang tahimik at matatag na presensya lang. Natahimik ang silid nang umupo siya sa kanyang pwesto. May tatlo na humawak ng hininga. May nagpalitang hindi naniniwala ang mga tingin. Para sa karamihan, tila malaking diferensya ang laban, isang bihasang itim na sinturon laban sa isang babae na tila hindi pa nakapagsuntok. Tumingin si Simon sa kanya ng malamig, may ngiting mayabang sa labi. Pagkatapos, itinaas ang kamay ng dramatiko at nagsalita sa mga nanonood. Maligayang pagdating sa lahat, malakas niyang sabi, umaalingaw-ngaw ang boses. Ang laban ngayon ay malinaw na halimbawa ng pinagkaiba ng mga tunay na martial artist sa mga hindi kailanman nagsanay. Pinanood niya ang madla ng puno ng pride at pagpapahalaga sa sarili. Tumingin siya kay Diana. Miss Hernandez, sabi niya, handa ka pa ba o gusto mo pang umatras habang may pagkakataon ka pa? Hindi umatras si Diana, isang kisap lang ang pagsang-ayon niya, titig ang mga mata sa kanya. Kalmado, nakatuon. Natawa si Simon at bumalik sa mga nanonood. Sige na, simulan na natin at huwag mag-alala, dagdag niya ng may pang-iinsultong ngiti. Madadalian ko siya, ako naman ay isang Ginoo. May ilang estudyante ang tahimik na natawa, hindi nag-react si Diana, nakatayo siyang matatag, relaxed, pero alerto. Agad na pumuwesto si Simon, nagsimula sa sunod-sunod na mabilis at mataas na mga sipa. Paikot-ikot itong sumirit sa hangin, humihinto ilang pulgada lang mula sa katawan ni Diana. Kitang-kita ang layunin na magpakitang gilas sa mga nanonood sa kanyang kontrol at bilis. Palakpakan ang sumalubong sa kanya, lalo na mula sa mga puting magulang at estudyante. Marami sa kanila ay tumingin kay Diana ng may awa, iniisip na nagkamali siya sa pagpasok sa laban. Tingnan nyo, sigaw ni Simon pagkatapos ng bawat galaw. Ganito ang galing, samantalang si Miss Hernandez, malinaw na lampas siya sa kakayanan niya. Nakatayo si Anita sa gilid ng banig, mahigpit ang mga kamay. Tumitibok ng mabilis ang puso. Kahit sinabi ng ina niya kanina, nanginginig ang takot niya ngayon. Ayaw niyang makita ang ina na mapahiya. Pero hindi sumagot si Diana, hindi siya tumambang o sumuntok. Gumalaw lang siya, halos di halata, bahagyang paglipat ng paa dito, bahagyang pag-iling ng katawan doon. Sapat lang para iwasan lahat ng makinang nasipa ni Simon. Walang kahit isang buhok na napagalaw, walang patak ng pawis. Unti-unting nanghina ang ngiti ni Simon, lalo pang tumindi at tumalim ang mga atake niya. Sinubukan niyang sipain ang balikat ni Diana ng totoo na, hindi na palabas lang. Ngunit muli, dahan-dahan na umagapay si Diana ng halos walang pagsisikap. Sa wakas, nagsalita siya ng kalmado at matatag ang boses. Akala ko demonstration lang ito, sabi niya. Naghihintay pa rin akong makita ang pinakamagaling mong galaw. Naramdaman ng madla ang gulat. Pati mga estudyante ni Simon ay tila napanganga. Matibay ang kanyang mga salita, hindi malakas, pero
Mabigat ang epekto. Nangingitim ang mukha ni Simon. Yumuko siya, huminga ng malalim, pilit na kinokontrol ang sarili. Pero sa loob niya, sumisiklab ang galit. Ang babaeng ito, isang ordinaryo at hindi bihasang ina, ang nang-aalipusta sa kanya sa harap ng lahat. Kaya ganun pala, galit niyang sabi, kung gusto mo ng buong lakas ko, ibibigay ko. Wala nang ngiti. Mas mabilis na ang mga suntok at sipa ni Simon, pinapalakas ng galit. Ang bawat atake ay para tumama, para tapusin ang laban. Pero dumadaloy si Diana na parang tubig. Lumaliko, umiikot, tumatapak, yumuko. Eksakto ang bawat kilos. Hindi swerte ang kanyang mga pag-iwas. Planado ito. Perpekto ang timing. Unti-unting sumandal ang mga magulang. Natahimik ang mga estudyante. Nagsimulang maunawaan ng mga tao, hindi lang basta nakakaraos ang babaeng ito, siya ang kumukontrol. Naging mababaw at magaspang ang paghinga ni Simon. Lalong nagiging magulo ang kilos niya. Nababasag ang kanyang pride. At higit sa lahat, hindi pa rin umatake si Diana. Tumingin siya kay Simon nang walang kumurap, kalmado, parang binabasa ang bawat galaw nito bago pa ito gawin. Akala mo matatalo mo ako sa pag-iwas lang? Galit na tanong ni Simon, kinikis-kis ang mga ngipin sa pagkadismaya. Hindi sumagot si Diana, mas malakas ang kanyang katahimikan kaysa salita. Hindi ito ordinaryong babae at hindi ito ordinaryong laban. Alam ni Diana na dumating na ang tamang panahon, panahon na para magpakita ng punto. Panahon na para ipakita sa lahat na ang kayabangan at kasamaan ay hindi kapangyarihan. Pumasok si Simon sa mabilisang pagsalakay, mga suntok at sipa na puno ng puot, natahimik ang dojo, hawak ng lahat ang hininga. Ang bawat galaw ay umaalingaw-ngaw at hindi gumalaw si Diana mula sa kanyang pwesto. Bahagyang lumipat lang kapag kinakailangan. Unti-unti niyang naiiwasan ang bawat atake, parang nakikita niya ang hinaharap. Pagkatapos ay dumating ang huling malakas na tuwid na suntok. Dumaan ito sa hangin patungo sa kanyang balikat. Ngunit sa isang tuloy-tuloy na galaw, yumuko si Diana sa gilid. Naiwasan ang suntok ng ilang pulgada lang. Nakahinga ng malalim ang buong silid. Perpekto ang reaksyon ni Diana, maganda, tumpak at tila walang kahirap-hirap. Muling sumalakay si Simon gamit ang mabilis na roundhouse kick na kasing bilis ng kidlat. Ngunit muli, isang hakbang lang ang ginalaw ni Diana paatras. Ang paa ni Simon ay tumatawid sa hangin lang. Sa sandaling yon, nagbago ang enerhiya sa dojo. Nawala ang mga tawa, ang mga mapagmataas na bulong at ang tahimik na pang-iinsulto. Napalitan ito ng mga bulong na puno ng pagkalito, paghanga at hindi makapaniwala. Ano ba ito? Bulong ng isang magulang, malapad ang mga mata habang nanunood. Paano niya nagagawa yan? Sa kabilang dulo, nakaupo nang nakapirmi si Elena, ina ni John. Matagal na niyang pinanood si Simon na nanlilibak sa kanyang anak at sa iba pang tulad niya. Ngunit ngayon, nanginginig ang kanyang boses sa paghanga. Hindi siya ang inakala nating babae. Malakas niyang sabi, sapat para marinig ng mga kalapit na magulang. Gumalaw si Diana na parang tubig, hindi nagmadali, hindi natakot, kalmado lang na umiiwas sa tamang panahon. Bawat galaw niya ay may kahulugan, tiyak ang kanyang paghinga. At sa kabila ng lumalalang galit na atake ni Simon, hindi siya kailanman nagpanik. Ang mga suntok ni Simon na dating matalim at mahusay, ngayon ay nagiging pabayana. Unang-una, naglalaho ang kanyang tiwala. Nangangalit ang mukha niya, mabilis at mababaw ang paghinga. Malaki ang mga mata niya at galit, wala na ang dating mapagmataas na ningning. Ngayon ay puno ng pagkabigla. Paano sigaw niya na parang nadulas pagkatapos ng panibagong palya? Anong laro to ang nilalaro mo? Ngunit hindi sumagot si Diana. Tumitig siya ng diretso, matatag at hindi natitinag ang ekspresyon. Ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi galit. Ito ay isang mas malalim na bagay. Ito ang pagbabalik ng silent storm.
Bagaman wala pang nakakakilala sa pangalang yon, ang diwa ng alamat na mandirigma ay nagmumula sa kanya ngayon. Hindi ito baguhan. Isa siyang master na pinili ang katahimikan, hindi dahil wala siyang kapangyarihang lumaban, kundi dahil alam niya kung kailan at paano umatake. Tuwing sumusugod si Simon, gumagalaw si Diana ng sapat lang para makaiwas. Isang banayad na pag-ikot dito, isang paglihis ng balikat doon. Hindi niya kailanman itinaas ang kamay para sumuntok. Ngunit sa paraan na iyon, siya ang namamayani sa laban. Sa gilid ng banig nakapirmi si Anita, malalaki ang mga mata. Libo-libong iniisip ang dumadaloy sa isip niya. Pero isang damdamin ang nangingibabaw, pagmamalaki. Iyon ang kanyang inaroon. Ang babaeng nagluluto pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, ang babaeng humahaplos sa kanyang noo at pinapaalalahanan na maging matapang. At ngayon, ang parehong babae ay nagpapakita ng lakas at galing na hindi kailanman naisip ni Anita. Marunong siyang mag-ensayo, sambit ng isang tao mula sa madla. Kailangan talaga, walang makagalaw ng ganito kung walang taon ng karanasan. Nagsimulang ngumiti ang mga estudyanteng malapit kay Anita, lalo na ang mga naranasan ding hindi patas na pagtrato ni Simon. Hindi dahil natatalo si Simon, kundi dahil may isang taong lumalaban na para sa kanila. Isang taong tulad nila, isang tinanggihan, minura, at ngayon ay ipinapakita ang katotohanan. Naramdaman ni Simon ang pagbabago sa silid, kaya siya'y nagpanik. Lalo siyang sumugod ng mas malakas, mas mabilis. Ngunit sa bawat mabangis na palo, nawawala ang kontrol niya. Ibinitin niya ang lahat ng kaya niya, pero wala siyang tumatama. Samantala, nanatiling kalmado si Diana. Halos hindi gumagalaw ang mga paa niya, hindi nagbago ang ekspresyon niya. Ang bawat pag-iwas ay hindi lamang panangga, kundi tahimik na pagsupil. Hindi lang siya umiwas sa suntok, binubuwag niya si Simon. At ngayon nakikita na ito ng mga nanonood. Ang kanilang mga tingin ay hindi na puno ng awa o pagdududa. Malalaki na ang mga mata nila sa paggalang. Kahit ang mga dati pumapalakpak kay Simon ay nanahimik, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ngunit alam ni Diana, plano na niya ito mula pa sa simula. Hindi ito laban para sa paghihiganti o palabas. Ito ay pagpapakita sa lahat, mga estudyante, mga magulang, pati na kay Anita, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kayabangan. Ang lakas ay hindi maingay o malupit. Ito ay matiisin, ito ay mapagpakumbaba at hindi kailanman kailangang patunayan ng sarili sa pamamagitan ng pang-aapi na tahimik ang dojo. Parang ang hangin mismo ay tensyonado na parang isang tali ang huhubarin sa sukdulan. Dahil sa galit, tinapon ni Simon ang pag-iingat, pinakawala niya ang bagyong mga suntok at sipa, puno ng desperasyon, wala ng palabas. Ito ay hilaw na galit. Bawat palo ay para basagin ang katahimikan ni Diana, para tuluyang tumama, para piliting kumilos siya. Ngunit hindi siya kumilos, hindi na lang siya umiwas. Naaabala niya ang mga galaw ni Simon bago pa man ito makagalaw. Isang malakas na suntok ang ibinato niya sa dibdib ni Diana. Ngunit bago pa ito tumama, yumuko siya sa gilid. Lumipas ang palo sa balikat niya na may hangin. Isang hininga ang dumaan sa mga nanonood. Lumiko si Simon ng mabilis na roundhouse, ang kanyang signature move. Ngunit si Diana, isang hakbang lang siya paatras. Malinis, hindi nagmamadali. Ang paa niya ay sumirit sa hangin ulit. Muling bumalik ang mga bulong, ngunit ngayon hindi na mapanukso. Puno na ng paghanga. Ano ba to? Paano niya nagagawa ito? Sumandal muli si Elena, umiiling na may ngiting na mangha. Kahanga-hanga siya, bulong niya. Hindi namin siya nakita kung sino siya talaga. Hindi pa nakasuntok si Diana pero nakuha na niya ang respeto ng lahat at patunay ang unti-unting pagkawasak ng kumpiyansa ni Simon. Naging magaspang ang paghinga niya.
lalong bumagsak ang teknik niya sa bawat palya. Paikot-ikot siya, hinahabol ang anino na hindi niya mahuli. Tumigil siya sandali, hingal, namula ang mukha, mga matang ligaw. Ano ka ba talaga? Iginiit niya nang hindi makapaniwala. Hindi kumurap si Diana. Malamig ang mga mata niya, matatag, bumalik na ang bagyo. At nagsisimula pa lamang ito. Magpapatuloy ka lang ba sa pag-iwas na parang duwag? Galit na tanong ni Simon. Bawat salita ay punong-puno ng poot. Takot ka bang talagang lumaban sa akin? Hindi sumagot si Diana. Tumingin lang siya sa kanya, hindi natitinag, ang mga mata ay parang bakal. Ang parehong malamig na titig na nagpapahinto sa mga kampiyon sa MMA bago pa man tumunog ang kampana. Ang titig ni Silent Storm na muling nagising. Ang bawat tumpak na hakbang na ginawa niya, bawat galaw ay hindi lang tungkol sa depensa. Isa itong pahayag, isang tahimik na deklarasyon kay Simon, at sa lahat sa dojo na iyon, ang tunay na lakas ay hindi kailangang patunayan. Ang kayabangan ay hindi kapangyarihan. Sa gilid ng banig, nagpalitan ng tingin ang mga estudyante. Unang-una ay nagdadalawang isip, saka nagkaroon ng pag-asa, saka naging matapang. May ilan na pumalakpak, mahina, ngunit may kahulugan. Ang kanilang suporta ay kumalat sa buong silid na parang lihim na senyales, tahimik pero makapangyarihan. Nararamdaman ito ni Diana, ang kanilang pagtitiwala, ang kanilang paniniwala. Napansin din ito ni Simon. Bigla siyang lumingon sa madla, ligaw ang mga mata niya. Sino ang pumalakpak kanina, sigaw niya. Gusto niyo bang panoorin ng kahinaan? Nasisiyahan ba kayo na makita akong mapahiya? Walang sumagot, pero ang mga tingin nila ay nagsabi ng eksaktong kinakatakutan niya. Nilingon pabalik si Diana, ang mukha ni Simon ay nagbago, nagmistulang maskara ng puot. Tapos na ako sa pagpapanggap. Nakislot ng mahigpit ang mga kamao niya hanggang manginig. Pipilitin kong pagsisihan mong lumapit sa banig na ito. Hindi kumurap si Diana. Nang magsalita siya, mahinahon, ngunit matatag ang boses. Sige, gawin mo, pero tandaan mo ang napagkasunduan natin. Mas matindi ang tama ng kanyang salita kaysa suntok. Nawalan ng kontrol si Simon sa katwiran. Sumigaw siya at sumugod. Mas mabilis ang mga suntok, mas pabaya, mas marahas. Nabibiyak ang mga taon ng pagsasanay sa ilalim ng kanyang pagkadismaya. Hindi na siya guro o mandirigma. Isa na siyang taong nawawalan, ngunit hindi natitinag si Diana. Maliit lang at kontrolado ang mga galaw niya. Bawat paglipat ng bigat niya ay iniiwan siyang sumusugod sa kawalan. Ang puot niya ang pumapatay sa kanya. Hindi na kumikilos ang madla ng normal. Takot na makaligtaan kahit isang segundo. Napalilibutan ng katahimikan ang dojo na parang hawak na hininga. Hindi na nila pinanonood ang palabas. Saksi sila sa paghuhukom. Hindi pa nakapagsuntok si Diana. Ngunit siya ay nananalo at alam ito ni Simon. Bumagal ang mga galaw niya. Ang dibdib niya ay humihinga ng magaspang. Dumudulas ang pawis sa mukha. Sa likod ng mga mata niya, sumibol ang takot. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ito. Paano kaya ang isang tulad niya, isang babaeng tinawanan at minura, ay kumokontrol sa buong laban gamit ang kalmadong katumpakan? Nakita niya ang punto ng pagbagsak. Panahon na, hindi para saktan siya, kundi para tapusin. Nagpakatatag si Diana. Huminga ng malalim at tumayo ng matangkad. Ang kanyang presensya ay nagkokontrol sa buong silid. Titig niya kay Simon, malinaw, kalmado, puno ng paninindigan. Nakatayo si Simon sa harap niya, nanginginig sa galit at hiya. Nakislot ang kamao, tense ang balikat, unti-unting nabubuwag ang kanyang pride. Tatapusin ko na ito. Malakas niyang banta, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sumugod siya ng buong lakas, bilis, lakas, desperasyon. Inilunsad niya ang kanyang signature move, ang pinakamabilis at pinakamalakas niyang paikot na sipa. Yung sipa na nakapabagsak ng marami bago si Diana.
Sandali, tila huminto ang mundo. Lahat ay nanood habang paikot na lumilipad ang kanyang paa na parang talim. Hindi gumalaw si Diana hanggang sa tamang sandali. At pagkatapos ginawa niya ang hindi inaasahan ng sinuman. Sa pinakamaliit na paggalaw ng katawan, bahagyang yumuko siya, ang galing na parang pinagpraktisan. Pagkatapos, sa isang marikit at eksaktong galaw, dahan-dahan niyang hinawakan ang paa ni Simon gamit ang kanyang kamay. Isang dahan-dahang hawak lang, ngunit sapat na iyon, nawala ang balanse ni Simon dahil sa kontak. Nawala ang direksyon ng sipa niya, nawalan siya ng momentum at pagkatapos, bumagsak siya. Malakas, umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang katawan na bumagsak sa banig na parang kulog. Pagkatapos, katahimikan, walang palakpak, walang hininga. Tila nakapirmi ang lahat habang sinusubukang unawain ang kanilang nakita. Nakahiga si Simon sa banig, gulat na gulat, malalawak ang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan. Isang segundo lang ang nakalipas, sigurado siyang siya ang mananalo. Ngayon, nakahiga siya ng mukha sa banig, talo ng isang babaeng hindi pa nakapagsuntok. Tahimik ang madla. Ang mga magulang na dati pumapalakpak kay Simon ay hindi nagsalita. Ang mga estudyanteng humanga sa kumpiyansa niya ay nakatitig ngayon ng malaki ang mga mata kay Diana. At ang mga estudyante, lalo na si Anita, ay natigilan, unti-unting sumibol sa kanilang mga puso ang pag-unawa, kagalakan, pagmamalaki, katarungan. Hindi lang sila nanood ng tagumpay, saksi sila sa katarungan. Puno ng luha ang mga mata ni Anita. Ang kanyang ina, ang tahimik at mahinahong ina, ay winasak ang lahat ng kinakatawan ni Simon. Hindi sa pamamagitan ng karahasan, sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng lakas, sa pamamagitan ng hindi matitinag na kontrol. Pinilit ni Simon na tumayo, nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kahihiyan. Isang kahihiyan na mas masakit kaysa anumang pasa. Sinilip ni Simon ang buong silid at ang nakita niya ay lalong nagpataas ng kanyang kahihiyan. Maraming mga mukha ang nakabinging nakatitig sa kanya, puno ng pagtataka at pagkabigla. Huminto ang kanyang hininga at nanginig ang kanyang boses sa hindi makapaniwalang damdamin. Hindi ito pwedeng mangyari, bulong niya, hindi maiproseso ang nangyari. Hindi niya matanggap na ang tahimik, payak na babaeng kanyang pinagtawanan, nang hayagan ay natalo siya ng may biyaya, nang hindi man lang tumama ng suntok. Lumakad ng mahinahon at matatag si Diana pasulong. Ang kanyang mga kilos ay matatag, matibay, at may layunin. Tiningnan niya si Simon ng matibay ngunit hindi malupit ang tingin. Ang kanyang boses, malambing ngunit malakas, ay nagbasag sa mabigat na katahimikan. Simon, sabi niya, sana nauunawaan mo na ngayon, ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa malulupit na galaw, puwersa o ego. Ito ay tungkol sa pagpapakumbaba. Ito ay tungkol sa respeto. Ito ay tungkol sa paghawak ng sarili, hindi ng iba. Hindi sumagot si Simon. Namutla ang kanyang mukha. Hindi niya matapat ang titig niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang pinipilit niyang tanggapin. Pagkatapos, mula sa isang sulok ng silid, nagsimula ang isang palakpak, sumunod ang isa pa, tapos marami pa. Unang unti-unting lumakas, hanggang sa naging isang alon ng palakpak na umalingaw-ngaw sa buong dojo na parang kulog. Hindi lang sila pumapalakpak sa isang panalo. Ipinagdiriwang nila ang isang bagay na mas malaki, tapang, integridad at lakas ng loob na sabihin ang katotohanan sa kapangyarihan. Tumingin si Diana sa gilid ng banig at nakita si Anita. Ang mga mata ng kanyang anak ay kumikislap na may luha, hindi ng takot, kundi ng pagmamalaki. Nakangiti siya, malawak at maningning. Ngumiti rin si Diana, isang banayad na init ng pag-asa sa kanyang mukha. Nang hindi nagsasalita, ipinahayag niya kay Anita, ligtas ka, nakikita ka,
At palagi akong maninindigan para sa tama. Unti-unting nawala ang palakpak na palitan ng taimtim na katahimikan. Muling tumingin ang bawat mata kay Simon na nakaupo pa rin sa banig, nanginginig sa pagkabigla. Sinubukan niyang tumayo, nanginginig ang mga galaw, hindi dahil sa sakit, kundi sa kahihiyan. Ang buong katawan niya ay nagliliwanag ng hindi makapaniwala. Parang kakagising lang siya mula sa panaginip at ngayon kailangang harapin ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Hindi nagmataas si Diana, hindi siya nanakit, hindi siya nang insulto. Tahimik lang siyang nakatayo, kalmado, matatag, nagbibigay sa kanya ng isang bagay na masigit pa sa paghihiganti. Pagkakataon na magbago. Lumapit siya ng bahagya, nananatili sa magalang na distansya at muling nagsalita, ngayon para marinig ng lahat. Simon, sabi niya ng pantay, ang naranasan mo ngayon ay isang bagay na hindi mo dapat kalimutan. Huwag kailanman husgahan ang isang tao sa kanyang panlabas na anyo. Ang kanyang mga salita ay matalim, hindi upang saktan, kundi upang magmulat. Lumubog ito sa mga pader, sa isipan ng lahat ng nanonood at sa mahabang sandali, walang nagsalita. Pagkatapos dahan-dahan, ang mga estudyanteng dati tahimik sa gilid ay nagsimulang pumalakpak, dahan-dahan sa simula. Lalo pang lumakas at lalo pang lumakas. Sumabog ang silid, hindi sa ingay kundi sa pagkilala. Isang pahayag, isang linya ang iginuhit. Ang dojo ay umalingaw-ngaw sa kanilang pagmamalaki at sa isang damdaming matagal nang naantalang katarungan. Nakatayo si Simon na parang natigil sa gitna, walang hininga, nagulat. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nalaman niya kung ano ang pakiramdam na mapunta sa kabila ng paghuhusga at pagtanggi na walang pakundangan niyang ginawa sa iba. Lumapit si Anita sa tabi ng kanyang ina. Ang mga pisngi niya ay may luha, ngunit hindi ng takot. Ito ay luha ng tagumpay. Mom, sabi niya ng malakas, nanginginig ang boses sa pagmamalaki, ikaw ang silent storm. Nakatigil ang mga salita sa hangin, tapos ang mga hininga, maraming mga ulo ang lumingon, ang mga bibig ay bumuka sa hindi makapaniwala. Diana Hernandez, dagdag niya ng mas malakas, 3 beses na kampiyon ng MMA sa buong mundo. Ang katahimikan ay bumagsak sa silid na parang alon. Halos hindi ito kapanipaniwala, ngunit sa ilang segundo lumabas ang mga telepono. Ang mga magulang at estudyante ay nagtatype ng mabilis, naghahanap, nagche-check. At naroon ito, mga larawan, mga headline, mga video ng laban. Ang malamig at nakatutok na mandirigma na minsang naghari sa MMA, si Diana Storm Williams, Silent Storm. Ang mahinahong ina na palagi nilang hindi pinansin ay isang alamat. Bawat tao sa silid ay tumingin kay Diana sa bagong lente. Hindi lang paghanga, kundi malalim at taimtim na respeto. Tumingin si Simon pataas, may mga matang hungkag. Ang bigat ng katotohanan ay parang bato na nakapatong sa kanyang mga balikat. Ako, hindi ko sinasadya, balisa niyang sambit, maliit ang boses, nawala ang pride. Tumingin si Diana sa kanya, hindi sa galit, kundi sa katapatan. Simon, sabi niya, may kind pero matibay na boses, walang sino mang isinilang na perpekto, pero lahat ay karapat-dapat sa respeto. Walang halaga ang galing kung wala itong kasamang pagpapakumbaba at katarungan. Ibaba ni Simon ang tingin. Sa wakas, nakinig siya, tunay na nakinig. At pagkatapos, tahimik niyang sinabi ang mga salitang mag-uumpisa sa kanyang paggaling. Miss Hernandez, patawad. Natahimik ang dojo, ngunit ang katahimikan ay mainit, puno ng pag-unawa. Dumampi ng banayad ang ulo ni Diana at ngumiti, hindi sa tagumpay, kundi sa biyaya. Napanalunan niya na ang nag-iisang labang tunay na mahalaga. Isang aral ang natutunan, isang puso ang nagbago, at sa isang sulok ng madla,
Ilang batang mga mata ang nanood sa kanya, hindi bilang mandirigma, kundi bilang isang bayani. Napuno ng mga hininga ang dojo habang pinagmamasdan ng mga estudyante at magulang ang kanilang mga telepono, mga balita, mga video ng laban, mga larawan ng kampeonato. Naroon siya, si Diana, hawak ang gintong sinturon ng mataas sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang matapang niyang titig ay hindi matatawaran. Silent Storm, tunay siya. Isang estudyante sa unahan ang bumulong ng sapat para marinig ng mga tao sa paligid niya. Oh my gosh! Siya talaga ang Silent Storm, isang kampeon ng mundo. At hindi namin alam. Sa isang kisap, nagbago ang lahat. Nawala ang lahat ng mapanghusgang tingin, ang paghuhusga, ang pagmamaliit, nawala lahat. Napalitan ng paghanga, paggalang, malalim at nakapagpapakumbabang pagtanaw. Kahit ang mga magulang na dati natatawang nakakakita sa kayabangan ni Simon ay bumaba ang tingin. Ang kanilang katahimikan ay nagsabi ng lahat. Alam nilang nagkamali sila sa paghusga sa kanya. Hindi lang dahil tahimik siya, kundi dahil sa kanyang hitsura, sa kanyang lahi. Sa sulok, si Elena, ina ni John, ay nanood na may luha. Paulit-ulit na naranasan ng kanyang anak ang hindi patas na pagtrato. At ngayon sa wakas, may isang taong tumindig at nagbago ng takbo ng laban. Pinunasan niya ang kanyang mga mata, naramdaman ang mga taon ng pagkadismaya na tahimik na natunaw. Si Simon naman nanatili sa kanyang pwesto. Hindi niya matapat ang titig ni Diana. Sinubukan niyang hamakin siya. Ngayon siya ang hayagang nahamak sa harap ng isang alamat na noon ay halos hindi niya pinapansin. Ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang pride, ang kanyang pagkiling, lahat ay naging abo sa isang tahimik na aral. Pagkatapos, mula sa likuran ng madla, isang boses ang sumigaw, malinaw, bata, may pag-asa. Isang estudyante na madalas na naitutok kay Simon ang lumapit. May kampiyon tayo dito sa dojo, anunsyo niya. At hindi lang ito laban, ito ang pinakamagandang leksyon sa sariling respeto at pagkakapantay-pantay na nakita ko. Biglang sumabog ang palakpak, malakas, totoo, hindi mapigilan. Kumalat ito sa dojo na parang alon, hindi lang para sa panalo, kundi para sa kahulugan nito. Nakatayo si Diana sa gitna, tahimik at mahinahon. Hindi siya nagdiriwang para sa sarili. Pinapadala niya ang mensahe. Isang mensahe na mas mahalaga kaysa sa isang panalo. Ngumiti siya ng banayad at yumuko bilang pasasalamat. Hindi para sa pagkilala, kundi para sa pagkakaisa na naipanganak sa sandaling iyon. Hindi na ito panalo niya lamang. Ito ay para sa lahat na minsang pinabayaan dahil sa kanilang itsura, pinagmulan o kung paano sila tahimik na lumalakad sa mundo. Lumiko siya at naroon si Anita. Ang mukha ng kanyang anak ay nagliliwanag ng pagmamalaki, may mga luha sa pisngi, ngiting malawak at puno ng saya. Lumapit si Diana, niyakap siya at bumulong. Salamat Anita, ikaw ang lakas ko para ipaglaban ang tama. Mahigpit siyang niyakap ni Anita, nanginig ang boses niya sa emosyon. Palagi kang aking bayani, ma'am, napaka-proud ko sa iyo. Malapit lang, si Simon ay umatras ng tahimik, nagbago ang postura, bigat sa mga balikat, nakayuko ang mga mata, ang kayabangan ay nawala na. Dati ay hamon, ngayon ay pagninilay, pagpapakumbaba. Nanatili siyang nakatayo habang unti-unting humina ang palakpak, di sigurado kung nararapat pa siyang magsalita. Ngunit dahan-dahan, lumakad siya papunta. Tiyak ang bawat hakbang, parang isang taong umaakyat mula sa sariling anino. Huminto siya sa harap ni Diana at pagkatapos ng mahabang paghinto, itinayo ang ulo. Muling natahimik ang dojo, naghintay ang lahat. Mababa, nanginginig, ngunit taus-pusong boses ni Simon ang dumating. Miss Hernandez, sabi niya, nais kong humingi ng tawad, nagkamali ako. Tiningnan niya ang mga estudyante, lalo na ang mga nalapastangan niya. Pinaladahan ako ng pride at pagkiling. Hindi ko napagtanto kung gaano kalaki ang pinsala ng mga salita at gawa ko. Ngayon,
May natutunan ako na dapat matagal ko nang naunawaan. Huminto siya, huminga ng malalim. Inakala ko na ang martial arts ay tungkol sa lakas, sa panalo. Pero ngayon, nakikita ko na ito ay tungkol sa dangal. At taos-puso akong humihingi ng tawad na hindi ko ipinakita sa inyo at sa iba pa ang respeto na karapat-dapat sa inyo. Nakahinga ng malalim ang dojo, pagkatapos katahimikan, pagkatapos pagpapagaling. Tumingin si Diana sa kanya ng may kalmadong habag. Banayad ang kanyang pagtango. Mainit ang boses, ngunit malinaw. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, Simon. Sabi niya, walang sino man ang perpekto. Ang mahalaga ay ang pagkilala sa pagkakamali at ang pagpili na magbago. Lumiko siya sa madla, mga estudyante, mga magulang at mga kapantay at kinausap silang lahat. Nais kong tandaan ninyo ang isang bagay. Sabi niya, ang boses ay may bigat ng lahat ng nangyari. Ang martial arts ay hindi tungkol sa pagdaig sa iba. Ito ay tungkol sa paghubog sa sarili. Pinatigil niya sandali ang mga salita bago magpatuloy. Nagsasanay tayo hindi para patunayan kung sino ang mas malakas, kundi para lumago sa pagkontrol sa sarili, para mapanatili ang dangal, para tumayo ng matangkad kahit na harapin ang kawalang katarungan. Natahimik ang dojo, lahat ay nakikinig sa kanyang mga salita. At ang pinakamahalaga, dagdag niya, huwag nating husgahan ang iba sa kanilang anyo, pinanggalingan. Ang respeto at katarungan, iyan ang tunay na itinuturo ng martial arts. Nagpalakpak ang mga tao ng sabay-sabay, natutunan ang aral. Ang katahimikan ay hindi na tensyonado, ito ay taimtim. Pagkatapos, muling sumigaw ang isang boses, maliit ngunit matatag. "Ma'am," sabi ni Anita buong pagmamalaki, "ikaw ang silent storm." Umalingaw-ngaw ang mga salita, napasigaw ang mga tao, lumingon ang mga ulo, may ilang estudyante ang kumuha ng mga telepono, mabilis at halos walang hininga ang paghahanap. At naroon ito ang katunayan. Si Diana Storm Williams, 3 beses na kampiyon ng mundo sa MMA, mga video, mga headline, mga highlights. Ang babaeng nagpapakita sa kanila ng kahulugan ng biyaya, lakas at pagpapakumbaba. Hindi siya lamang isang alamat, nakatayo siya sa harap nila at ngayon nakita siya ng buong mundo. Umiikot ang mga salita ni Diana sa buong dojo na parang alon sa tahimik na tubig, dumadaloy sa bawat puso sa loob ng silid. Bumagsak ang isang malalim na katahimikan sa mga estudyante at magulang. May mga batang estudyante na yumuko ang mga ulo, may luha sa mata, nagmumuni-muni sa mga pagkakataong sila ay hindi patas na hinusgahan o kaya naman ang mga naghusga sa iba. Nagpalitan ng seryosong tingin ang mga magulang na dati hindi pinapansin ang kawalang katarungan. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagkawalang interes tungo sa tahimik na pag-unawa. Pagkatapos, mula sa madla, lumakad si Elena at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Diana. Malambing ngunit malinaw ang kanyang boses. "Salamat, Diana," sabi niya. "Binigyan mo kami ng isang aral na hindi namin makakalimutan kailanman." Ilang saglit ang lumipas, tumayo ang isang batang estudyante at nagsalita sa buong silid. Bahagyang nanginginig ang boses, ngunit puno ng paninindigan. "Mula ngayon," sabi niya, "hindi na natin hahayaang may makaranas ng kawalang katarungan o diskriminasyon muli. Nangangako ako na rerespetuhin ko ang lahat." Tumingin si Diana sa mga mukha sa paligid niya. Marami sa kanila ay dati nagdududa, ngayon puno ng liwanag, bukas at pag-asa. Nararamdaman niya ang isang bagay na higit pa sa tagumpay, isang bagay na mas malalim kaysa palakpak. Ito ang sandali kung kailan nagsimula ang tunay na pagbabago. Sa kabilang bahagi ng banig, nakatayo si Simon ng tahimik, tahimik na tinatanggap ang bawat salita.
Muling tumingin siya kay Diana at sa pagkakataong ito, nagsalita hindi bilang isang instruktor o mandirigma, kundi bilang isang taong nagbago. "Salamat, Diana," mahinang sabi niya. "Hindi mo lang ako natalo sa ring. Tinuruan mo ako ng aral na dadalhin ko habang buhay. Hindi ko nahahayaang pamunuan ako ng pride o pagkiling." Sinundan ito ng palakpak, hindi lang para sa tapang ni Diana, kundi para sa pagpapakumbaba ni Simon sa kanyang pag-amin ng pagkakamali. Dahan-dahang pinaliguan ni Diana ng tingin ang buong silid. Puno ang puso niya. Hindi lang ito tungkol sa laban. Ito ay tungkol sa katotohanan, pagpapagaling, pagtatanim ng mga binhi ng respeto at pagkakapantay-pantay. At mula noon, ang mga binhing iyon ay tumubo. Hindi walang saysay ang paghingi ng tawad ni Simon, isa itong tunay na pagbabago. Ang dating mayabang at may pagkiling na instruktor ay nagbago sa loob at labas. Pinakawalan niya ang mga paghuhusga. Nagsimula siyang tumuon sa pagtulong sa bawat estudyante na umunlad, batay sa kanilang pagkatao, hindi sa kanilang anyo. Lubos na nagbago ang estilo ng pagtuturo niya, mas matiisin, mas mapagpakumbaba at laging nakabatay sa aral na itinuro ni Diana. Nagsimula pa siyang pag-aralan ang mga karanasan ng tao, nagsusumikap na maunawaan ang kanilang realidad at maging mas mabuting guro at tao. Ang dojo mismo ay naging isang mas mataas na lugar. Hindi lang isang lugar ng mga suntok at sinturon, kundi isang santuwaryo para sa paglago, respeto at pagkakaisa. Si Diana ay naging higit pa sa isang martial artist. Siya ay naging simbolo, isang inspirasyon sa lahat ng pumapasok sa pintuan. Ang mga estudyanteng dati nag-aalangan ay ngayon ay pumapasok ng may kumpiyansa, alam na ligtas ang lugar na ito, nakakabighani. Nagbibigay lakas. Ang mga magulang na dati hindi pinapansin ang mga palatandaan ng hindi pagkakapantay-pantay ay nagsimulang mag-usap ng tapat sa kanilang mga anak. Nakikinig sila, natututo, lumalago. Nakilala ang Master Richards Academy sa bagong uri ng reputasyon, hindi lang para sa mga panalo at tropeyo, kundi para sa paghubog ng mga matatag at respetadong individual na nauunawaan ang kapangyarihan ng kabutihan at pagkakapantay-pantay. Nagsimulang magdao si Simon ng mga bukas na talakayan kasama si Diana, kung saan ibinahagi niya ang kanyang paglalakbay, mga pakikibaka at ang lakas na kinakailangan upang malampasan ang mga ito. Dumadalo dito ang maraming tao, mga estudyante at magulang na gustong matutunan kung ano ang kahulugan ng pakikipaglaban, hindi lang gamit ang mga kamao, kundi gamit ang habag at karakter. At hindi kailanman pinabayaan ni Diana na makalimutan nila ang puso ng kanyang mensahe. Hindi tungkol sa pagtalo kay Simon ang laban na ito, madalas niyang sabihin. Ito ay tungkol sa pagtalo sa pagkiling. Ito ay tungkol sa ating lahat na matutong makita ang isa't isa nang bukas ang mga mata at puso. Si Anita, na ngayon ay naglalagablab sa pagmamalaki, ay tumayo sa tabi ng kanyang ina at ipinagpatuloy ang mensahe. Itinuturo sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa katarungan, respeto at ang lakas ng loob na magsalita. Nang gabing iyon, habang naghahanda sina Diana at Anita na lisanin ang dojo, tahimik silang naglakad sa parehong pasilyo kung saan nagsimula ang lahat. Huminto si Diana at tumingin pabalik sa walang tao na banig. "Anong iniisip mo, ma'am?" tanong ni Anita, pinipisil ang kamay niya. Hinaplos ni Diana ang isang hibla ng buhok sa likod ng tenga ni Anita. Mainit ang kanyang mga mata. "Iniisip ko na hindi tungkol sa mga laban na panalo," sabi niya. "Ito ay tungkol sa kung paano tayo tratuhin ng isa't isa. Doon nakatira ang tunay na lakas." Tumingin si Anita sa kanyang ina nang may nagniningning na mga mata. "Tandaan ko yan at palagi akong susubukang maging malakas gaya mo."
Niinitan ni Diana ang kanyang anak ng mahigpit. Ang init ng yakap na iyon ay naglalaman ng higit na lakas kaysa anumang suntok kailanman. Pagkatapos, magkahawak kamay silang naglakad patungo sa gintong liwanag ng papalubog na araw. Papunta sa kinabukasang kanilang bubuuin, isang tapang na gawa bawat pagkakataon. Sa likod nila, si Simon ay nakatayo sa pintuan ng dojo, pinapanood silang lumakad. Hindi na puno ng kayabangan ang kanyang mga mata, kundi pasasalamat, malalim, tunay na pasasalamat, para sa laban na nagpababa sa kanya, para sa babaeng nagbago ng kanyang buhay. Ang huling sinag ng araw ay nilamon ang silid ng gintong liwanag. Kasama nito ang aral na dadalhin ng lahat sa dojo mula noon. Ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pagpapakita. Nakatira ito sa ating mga puso at ipinapakita ito sa paraan ng ating pagtrato sa isa't isa. Ang kwento ni Diana Hernandez ay higit pa sa isang laban. Ito ay paalala sa ating lahat na ang puso ang pinakamalaking kampiyon sa lahat. May naranasan ka na bang ganito na tuluyang nagbago ng pananaw mo? Ibahagi ito sa mga komento. Gusto naming marinig ang iyong kwento. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para hindi ka mapalampas sa mga ganitong makapangyarihang kwento. Maraming salamat sa panonood.